Hello mga ka-Qs! So isa po sa ating mga kababayan ay nakatanggap na rin po ng offer dito po sa Qatar. So gusto niya lang pong i-verify kung tama ba ang process na ginagawa niya sa pag-aasikaso po ng kanyang mga documents. So on my experience po, yun nga po way back 2021, ito po yung naging process. So upon acceptance po ng offer letter from the company dito sa Qatar, una po namin ginawa is pumunta po kami sa school na aming pinag-graduatean. Kasi po, kailangan po nating itanong sa kanila ano ba ang process for CAV, Certification, Authentication, and Verification of your educational documents. So ano-ano po ba yon? We have the transcript of record, meron po tayong diploma, and the bona fide letter. Pero mga kabayan, take note po, may sarili pong format ang Qatar for the bona fide letter. So kapag po okay na po lahat, yung documents na yon, at sinabi po sa inyo ng school na sila ang magpa-process, pwede po yun, dadalhin po nila sa CHED for CAV, or pwede rin naman po na kayo po ang mag-asikaso. So, depende po yun sa magiging usapan nyo po ng school. Kasi po, on our part, yung school po namin mismo ang nagdala ng aming mga documents sa CHED. And then, step 2, after po na ito ay ma-process or ma-CAV sa CHED, dinala na po namin ito sa DFA for apostille. Before po, ang tawag po natin dito ay red ribbon. So ngayon po is apostille na. And since, syempre po, nasa iba't ibang parte tayo ng Pilipinas, malayo po sa talagang main office ng DFA, ang ginawa po namin is, just in case may mga documents na kailangang ipa-apostille, pinagsabay-sabay na po namin siyang dalhin sa DFA. Say for example po, the NBI clearance, birth certificate, isinabay na po namin siya sa pagpapa-apostle ng aming transcript of record, bona fide letter, and ng diploma. Para po, just in case, hindi na po kayo mag-aaksaya ng oras or pamasahe para magbalik-balik pa. Kasi po, kapag po nagpa-apostle kayo na documents, hindi nyo po yun agad makukuha on that day. You need to go back po ulit sa DFA after 2 working days. So, ayun po, after po ninyong mapa-apostille ito sa DFA, ready na po ito para madala sa Qatar. So kapag nandito na po kayo sa Qatar, dadalhin nyo na po itong mga nabanggit na documents sa Philippine Embassy for authentication. So remember po mga kabayan, ang ipapa-authenticate lang po natin is yung first page. So I guess this is 100 reals po per document. And then, after po nun, kapag po may stamp na from the Philippine Embassy, pwede nyo na po siyang dalhin sa MOFA or the Ministry of Foreign Affairs dito sa Qatar. So doon din po, ang attestation po is per document. So ang kanila pong nilalagyan ng stamp is yung first page lang din po. So that is 100 reals per document din. So yun po mga kabayan, bali po kapag po kumpleto na po lahat ng inyong mga documents, it's better pa rin po to verify and check it with your agency, or mas okay din po kung magtatanong kayo directly sa inyong mga PRO or mandup ng inyong company. So yun lang po mga kabayan, kung pwede po nating matulungan pa si Ka-Q, mag-comment lang po kayo. Bye!